Mga kabrigada, puntahan na po natin. Ito nga hong sunog dyan po sa may Tuwi, Batangas, partner. Oh. Dahil grabe ha, mahigit 2 oras na raw yung 20 oras. Nako. Na pong hinapula, mag-iisang araw na ho ito mga kabrigada, yung nagpapatuloy nga ho na sunog dyan sa may Tuwi, Batangas. Ano bang pinagsimulan ng sunog na yan? At saka meron na bang mga nabanggit yung mga tropang BFP dyan? Hanggang kailan? Ano ba yung status ng apoy dyan? Grabe, ang lakas ng uso ko. Napakalakas yung mga kabrigada. Live mula sa Tuwi, Batangas, si Brigada Giga Boy Custodio. I-brigada mo! Brigada Live Report. Giga! Brigada Gab, Brigada Abs, pasado alas 8 na nga ng umaga at hanggang sa mga oras na ito ay patuloy yung pag-apula ng mga pamatay sunog dito sa isang bodega sa Barangay Ginhawa, Tuwi, Batangas. Kung makikita niyo sa likuran ito, ganyan kalaki yung usok at ganyan sa itong at saka pa yung usok na ibinubuga mismo mula doon sa sunog. Mahigit 20 oras na inaapula itong sunog na sumiklab pasado alas 10 kahapon ng umaga. Pahirapan ang pag-apula dahil sa mga nakaimbak na gamit dito sa warehouse. Ito kasi imbakan ng cable wires at polyvinyl chloride o PVC. Sinulang din ng mga bumbero sa supply ng tubig at AFFF o ang klase ng foam na ginagamit sa pag-suppress sa mga Class B fire dahil ng mga flammable materials. Bukod sa Bureau of Fire Protection Tuwi, tumulong na rin sa pag-responde ang mga bumbero mula sa iba't ibang bayan ng Batangas. Din ang fire volunteers sa mga karatig lalawigan at maging sa Metro Manila. Umabot sa ika-4 na alarma itong sunog. Wala namang iniulat na nasawi o nasaktan pero 2 bahay ang nadamay. Ilang namang ilikas ang mahigit 40 pamilya na nakatira malapit sa warehouse dahil sa makapal na usok at masangsang na amoy. Pansamantala silang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Tinatayang nasa 315 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Brigada Gab and Brigada Abs, patuloy pa rin yung investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog pero ayon sa BFP kanina, posibleng isang factor yung tindi ng init ng panahon dahil open field itong area na nasusunog. Sa ngayon, far under control na itong sunog at tiniyak ng BFP na hindi nakakalat ang apoy. Pero abiso naman sa mga motorista na papunta ng Kalatagan o kaya ng Balayan na dadaan mismo dito sa Maytuwi, sarado na po itong bahagi ng Ginhawa Highway. Brigada Gab and Brigada. So di madaanan pala ngayon. Kanina, nadaanan natin dahil kanina medyo mahina na yung apoy. Pero medyo lumakas ulit. Kaya pansamantalang isinara muna ito sa mga motorista. Pansamantalang makakapasok lamang ay yung mga ambulansya, yung mga fire volunteers, at siyempre yung iba pang mga tutulong dito sa pag-apula ng sunog. Pero ayun sa BFP kanina, tinanong natin kung hanggang sa ilan tatagal itong sunog. Hindi pa rin nila kumbaga parang hindi nila masukat kung hanggang anong oras ang itatagal nito dahil medyo pahirapan, Brigada Gabel, Brigada Abs, highly combustible materials ito naman kasi puro mga goma dahil at PVC, so medyo pahirapan. Kailangan pa nila gumamit lang backhoe para makuha mismo, kumbaga parang maalis yung mga nasa ibabaw dahil yung mga nasa ilalim kasi mismo kapag hindi naalis yung mga nasa ibabaw na mga goma, talagang mag-ignite pa rin yung apoy, Brigada. Okay. Siyempre kapag goma yan, Brigada Gigo, na napakahirap apulahin yung apoy dyan. So aside doon sa mga binubuhos na tubig, may may ginagamit ba sila ng mga chemicals na para mas epektibo yung pagpatay ng apoy dyan? Sa Hopper Brigada Abs, gumamit sila ng AFFF pero sa mga oras na ito ay hindi na sila gumagamit ng chemical dahil hindi na naman kasi laki kahapon yung sunog. Kumbaga parang ito yung sinasabi kanila ng mga bumbero. Kumbaga parang gatong na lamang na may konting apoy. Pero ganyan pa man, hindi nila madali yung pag-apula dahil bukod nga sa kulang yung chemical na ginamit, medyo malayo din yung mga fire hydrant dito. Ilang kilometro din yung agwat, kaya pahirapan sa pag-apula ng apoy. Gigo, dahil sa tindi ng usok na nakikita namin ngayon, tindi ng apoy, sabi nga natin, mahigit 20 hours itong inaapula. Wala pa bang dyan? Yung kumbaga ba mga tropa ng Philippine Air Force, kasi usually pag ganyan kalawak yung sunog, partner, di ba nagkakaroon sila ng yung Bambi operations, yung heli bucket operations kung saan yung isang helicopter may ibubuhos na tubig dyan sa area. Wala pang pupunta dyan na Air Force?
wala sa mga oras nito, Brigada Abs. At ang napansin natin, medyo kukunti lamang din yung mga BSP dito. At dahil nga kasi medyo malayo din ito area, alam naman natin na probinsya, pero kagabi daw ay marami, humigit ngayon lang nasa 10 tayong mga dito. Pero kanina, yung mga ilang volunteers na galing pa sa Metro Manila at ilang karatig na lawigan, ay nakakasalubong na natin pabalik niya sa kanilang pinagmulan habang tayo ay papunta dito sa Ang malinaw, Brigada Jigo, may hindi na pwedeng kakalat doon sa ibang mga bahay kasi na-contained na yung area na nasusunog. Exactly, Brigada Abs. Dahil ito na mga nasusunog, isang open field. Wala sa bahay. Kumbaga parang imbakan lang. Noong una daw, ito daw ay imbakan lamang ng mga truck. Pero ngayong 2025, pagpasok ng January, nung nag-renew ng permit, kumbaga parang nakasama na itong mga cable wires at itong mga pero itong open field na ito, may katabi itong isang bahay. At yun yung nasunog. Kumbaga parang yung bahay na malayon, yun yung nagsilbing firewall sa mga doon sa mismo pinangyarihan ng sunog. Dahil kung wala yung bahay na yun mismo, ay talagang mas malawag pa yung kalat ng sunog dito sa Ginhawa to Bataan. Kumbaga, wala nang dapat ipag-alala yung mga nasa malapit dyan sa nasusunog na yan. Ang ipag-alala yung quality ng hangin na siyempre, itong hangin dyan sa napakapal, napakaitim at sabi mo nga kanina, masangsang na amoy nitong usok galing dyan sa nasusunog na lugar na yan. Yun na lang naman talaga yung dapat ipag-ela dahil tiniyak naman ng BSP na hindi nakakalat yung apoy. Pero kanina, grabe talaga yung usok, Brigada Gab, Brigada Abs. Nakailang lipat tayo. Sa totoo lang, nakailang lipat tayo ng location dito sa pagla-live lamang natin ngayon. Dahil kasi yung hangin, yung lakas ng hangin sumasabay din. Kaya yung usok sa atin napupunta. Pero kanina naman, nakaisap natin yung taga-TMDRMO at lahat ng mahigit 40 pamilya ay nakabalik na naman sa kanilang mga tirahan. Dahil yung usok ngayon, hindi na kagaya na kasulakas at kasulapal yung usok kahapon. Nakabalik naman pala. Pero tatanungin ko sana kung nakabalik na ka, pero nakabalik naman pala. Pero doon sa likuran mo, Jigo, pakita nga natin, Daniel, yung likuran ni Jigo. May mga tao, ano mga civilian ba yung mga yan? Yung mga nasa likod mo? Itong mga taong nasa likuran ko, merong mga sundalo at meron ding mga taga-TMDRMO at meron ding mga taga-Bureau of Fire Protection. Kumbaga yung ilan dito kasi nasa likuran ko, nagpahinga muna, kumakain muna sila sa bed kasi mahigit na daw pong oras nito na dumeresponde dito sa sunog. Pero kanina, nagkaroon ng meeting itong BSP at sinabi nga na kumbaga parang all out na sila sa pag-responde para mabilis na maapula itong sunog. Pero hanggang sa mga oras na ito, kung makikita nyo itong nasa likuran ko, talagang napaka-itim pa rin ng usok na ibinibigal itong sunog. Okay. Sige. Maraming salamat, Jigo. Ingat kayo dyan at makiki-update pa rin kami dyan sa patuloy na inaapol ang sunog na yan. Ulitin ka lang, anong status na ng sunog? Anong na yan? Level na ng sunog? Under control na ito. Fire under control. Brigada Gab. Kagabi pa lamang ay fire under control na. At hanggang sa ngayon ay nahihingi pa rin tayo ng update kung anong oras ba ito tuluyang maaapula. Okay, sige. Salamat, Jigo. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan muna rito sa update live mula dito sa Ginhawa to Batangas in the heart of Live. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the musical authority. Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.